Hayop ka! Matapang ka na ha! Ano ba bang ipinagmamalaki mo ha? Yang ganda mo? Yang mukha mo? O yang katawan mo na pinagsawaan ko na yan? At wala ka nang maipagmamalaki pa sa akin. Dahil sa akin, kahit anong gawin mo, hindi ka makawawala sa akin! Ang hanakop ay mga sinaunang aswang na kinikilala bilang mga maharlika. Katulad ng mga pinuno natin noon. Kagaya ng mga Dato o Raha. Dahil sa kanilang purong tugo. Ang mga hanagop rin ang itinuturing na hari ng mga aswang. At nagtataglay rin sila ng dugo ng mga itim na engkanto at ng mga bangkilan. Magandang araw po sa inyo mga giliw naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Welcome back sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo, huwag kaliligtaang mag-subscribe, mag-like, mag-share, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. At ngayon, narito na ang ating kwento sa araw na ito. Tulungan natin si Chat. Tulungan natin. Tulungan natin sila. Mga kapitbahay! May halimaw na sumugod sa bahay nila Cynthia! Target yung sanggol! Elika, tulungan natin! Halika kayo! Tulungan natin sila! Tulungan ninyo, kawawa naman! Oh, Diyos ko! Ano bang nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga kapitbahay? Lucio! Anak! Nasaan ka ba? Ano bang nangyayari? Nay, may nangyari po kasing kababalaghan sa bahay ni Aling Cynthia. At ano namang kababalaghan yon? Eh bakit nagsisigawan at nagsisitakbuhan ng mga tao? Ang sabi po kasi, Nay, pumasok na kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. May aswang sa paligid. Muntik nang mabiktima ang anak ni Cynthia. Ano? Oh, Diyos ko! Aling Lolay, totoo ho ba yan? Totoo, Rosario. Kaya sige na, pumasok na kayo. At sa wari ko'y may isang malakas na uri ng aswang ang napadpad dito sa ating baryo. Anong klaseng aswang, Lola Lolay? Hindi ko pa batid. Pero mas malakas, mas mahiwaga. At sa paniniwala natin dito sa Visayas, ang mga ganyang uri ng aswang ay mas nakatatakot. Hey! Durang! Lumayas nga kayo rito sa bahay namin. Nagkakalata naman kayo ng mga sinungalingan ninyo. Wala lang kami palon. Wala lang kami doon sa palon noong 1970. Pwede ba umalis kayo rito sa bahay ko? Magsilayas kayo! Magno, ano ka ba? Huwag mo namang bastusin si Aling Lolay. Manahimik ka, Rosario. Kundi tatama ka sa akin. Magno, ang alak, inilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. Mukhang maraming nainom mo. Ay, gula! Alam ko ang ginagawa ko, ha? At huwag na huwag mo akong pangangaralan. Hindi kita magulang peste! Hoy! Rosario! Dariyan ka pala. Ipagtimpla mo nga ako ng tamisan mo, ha? Kape. Tapos tatamisan mo. Nag-gets mo ba? Opo, Magno. Ay, bilisan mo na, Roso. Alam mo naman ayokong nainip ako. Kaya bilisan mo na. Huwag mong paghintayin ang Tio Magno mo. Opo, Chong. Nagmamadaling pumunta sa kusina si Rosyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa, lalo na nang makita ang namumulang mga mata ng kanyang padrastong si Magdo. Hindi talaga siya komportable sa kanyang padrasto, pero nakikisama siya para sa kanyang inang si Rosario. Nang makarating siya sa kusina, kaagad siyang nagtimpla ng kape at dinagdagan niya ang asukal ayon sa gusto ni Mang Magdo. Kabisado niya ang timpla nito ng kape dahil madalas siya nitong utusan. Pabalik na siya ng sala. Wala na ang matandang si Lolay. Naiwan na lamang doon si Magdo at ang kanyang ina
na kasalukuyang nagtatalo. Ano bang gusto mong gawin ko, Magno? Naubos na nga yung perang ibinigay mo. Pinayaran ko pa nga yung utang mo sa tindahan na halos kadalasan ay puro alak. Nagrereklamo ka pa, ha? Palamunin ka na nga lang! Rick, ano ba, Magno? Nasasaktan ako! Talaga masasaktan ka sa akin! Bakit mo naman ako sinapak? Wala ka na ba talagang awa? Ay, punyet ang awa na yan! Hoy! Kung hindi ka sana pumirmi dito sa bahay, edi sana may ambag ka! Bisit! Tapos magrereklamo ka na kulang yung perang binibigay ko sa'yo! Sinusubukan ko namang magtrabaho! Pero anong ginagawa mo? Ginugulo mo ko sa pinagtatrabahuhan ko dahil dyan sa kakaselos mo! Bakit hindi? Tingnan mo nga ang nangyari. Nagkaanak ka sa labas. Ayan si Rosyo! Ang ebidensya na hindi mo kayang mabuhay na walang lalaki! Hiwalay tayo ng mga panahong nakilala kong ama ni Rusyo. Iniwan mo ko ng mga panahon na yon. Alam mong hinintay kita, pero hindi ka na bumalik. Naglaho ka lang na parang bula. Pa! Puro ka dahilan! Pasalamat ka nga tinanggap ko pa yung anak mo sa labas! Panyemas na yan! Nagpapalabon ako na hindi ko anak! Hahanap na lang po ako ng mapapasukang trabaho, Chong. Para po makatulong ako sa gastusin dito sa bahay. Hindi pwede! Dito ka lang sa bahay. Ho? Pero kayo na rin po ang may sabi. Palamulin lang po kami dito. Lalo na po ako. Rosyo naman, masyado ka namang sensitibo. Huwag mong intindihin yung mga sinabi ko. Akin na yung kape ko. Heto po. Ang ganda mo talaga, Rosyo. Mabuti na lang. Hindi ka nagmana sa nanay mo. Tumigil ka nga, Magno. At totoo naman tingnan mo nga ang kulay nitong anak mo. Ha? Namumula sa sobrang puti. Makinis. Maladyo sa mukha, pati ang kulay ng buhok ay kakaiba. Pati ang kulay ng mga mata, kulay amo. Anong lahi ba ang pinatulan mo, Rosario? At parang ikanto ba, ha? Chong, huwag niyo naman pong bastusin si nanay. Abay, gusto mo rin yatang makatikim ng sapak, Rosyo? Pinakayo ka sa lahat yung sinasagot-sagot ako. Rusyo, pumasok ka na sa loob. Pero nay, Sige na, anak. Pumasok ka na sa loob. Baka kung ano pang magawa ni Magno sa'yo. Pareho kayong mag-ina! sige po. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rosyo bago tuluyang tumalikod at iniwan ang ina kasama si Magdo na patuloy pa rin sa pagsasalita ng masasakit laban kay Rosyo. Gusto mang umalis ni Rosyo sa poder ni Rosario at Magdo, hindi niya magawa. Nagmamakaawa kasi sa kanya si Rosario nung wag siya nitong iwan. At naaawa rin siya sa maliit niyang mga kapatid, lalo na't palaging napagbubuntunan ito ng galit ni Mang Magno. Samantala, mabilis na lumipas ang mga oras. Nagising si Rosyo ng alanganing oras ng gabi. Napakunot pa ng noo nang may marinig na parang pilit na binubuksan ang seradora ng kanyang pinto. May pilit na nagbubukas ng pintuan ng kwarto ko. Sinong nandyan? Salde? Ikaw ba yan? Nawala na. Diyos ko, may nakapasok ba dito sa bahay namin? Rusyo, anak? Gising ka pa ba? Si nanay, bubuksan ko yung pinto. Nay, Bakit gising ka pa? Teka, sumigaw ka ba kanina? opo inay. Kasi nalimpungatan ako. Tapos nakita kong parang may nagpupumilit na buksan yung pintuan ng kwarto ko. Akala ko nga po si Salde. Mahimbing ng tulog ng kapatid mo sa silid nila. Mabuti pa. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Baka aguni-guni mo lang yan. Sige po,
Kayo, bakit gising pa kayo? Hinahanap ko kasi ang Tio Magno mo. Nagising ako'y wala din siya sa tabi ko. Alam mo naman yun, kahit madaling araw, umaalis para maghanap ng away sa labas. Papasok na po ako sa loob ng kwarto ko, inay. Huwag niyo na pong hanapin si Chong. Uuwi din po yun. Anak, alam ko, madalas hindi kayo magkasundo ng Tio Magno mo. Pero asawa ko siya at ayokong mapahamak siya. Hindi na kumibo si Rosyo. Alam niya naman kasi ang lugar niya sa poder ng kanyang ina. Legal na kasi si Rosario at si Magno, pero hindi malamang dahilan ay nagkahiwalay ang dalawa matapos umalis si Magno nang walang paalam. Sa pag-alis ni Magno, doon naman nakilala ni Rosario ang ama ni Rosyo. Nagkahiwalay rin sila dahil kailangang umalis ng lalaki at nagtungo sa Iloilo. Nais nitong isama si Rosario pero hindi sumama ang babae. Kaya mag-isa niyang inaruga si Rosyo hanggang dumating uli si Magno at nagkabalikan silang dalawa. Mahal pa rin ni Rosario si Magno sa kabila ng ginawang pag-iwan nito sa kanya, at sa takot na iwanan siya nitong muli, lahat ng pananakit ni Magno ay maluwag niyang tinatanggap. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit ang umagay, wala pa rin si Magno. Kaya inutusan ni Rosario si Rosyo na magtungo sa palengke upang mamili ng sariwang isda. Sakto namang napadaan sa dampa ni Aling Lolay. Rosyo, ay sandali lang, apo. Daan ka na muna dito sa bahay. Magandang umaga po sa iyo, Lola Lolay. Maano po? Ay, ang galang mo talagang bata ka. Mabuti na lang at hindi na-impluensyahan ng kasamaan ng ugali ng padrasto mo. Pinalaki po kasi ako ng lolo Igmi ko na may takot sa Diyos at marunong gumalang sa kapwa. Sayang nga lang po, maaga po siyang nawala. Ay, kilala ko si Igme. Isang mabuting tao at magaling na albularyo. Albularyo ho? Manggagamot po si Lolo Igme? Di ba po kapag albularyo, naghahanting ng mga engkanto at aswang? Kasama sa gawain ng albularyo, ang manggamot, Rosyo. Ang lalim naman po ng buntong hininga niyo, Lola. May kakaiba talaga sa iyo, Rosyo. Hindi ko nga lamang matukoy kung ano yon. Marami naman pong may sabi na may iba sa akin dahil po sa itsura ko. Wala ka ba talagang natatandaan tungkol sa tunay mong ama? Wala po eh. 1 taong gulang pa lang kasi ako nung umalis siya patungong Iloilo. Si nanay naman, wala man lang ho kahit isang larawan ni tatay. Ay, sana'y mali ang kutob ko. Ay, siya nga pala, pupunta ka ba ng palengke? Pasensya na't naistorbo kita sa lakad mo. Wala po yun. Hindi naman po ako nagmamadali. Mabuti pa sumama na lang ako sa'yo. Kailangan ko ring mamili ng mga sangka para sa aking mga herbal na gamot. Sige po, Lala. Mabuti nga po yan para hindi ako maboring sa daan. Ay, kung ganon, ay tara na. Bago pa tayo abuti ng mataas na sikat ng araw. Sige po, tara na po. Abala sa pagkukwentuhan sina Lolay at Rosyo. Kaya naman hindi nila napansin ang grupo ng mga may edad na lalaki na nagiinuman sa kanto ng tindahan ni Maria Fe. Isa sa mga naroon ang padrasta ni Rosyo na si Magno. Kasalukuyan itong tumutungga ng isang basong tuba habang sinusundan ng tingin ang napakaganda nitong anak sa labas na si Rosyo. Nakasuot si Rosyo ng maluwag na jogger at malaking itim na t-shirt. May suot din itong banabal sa ulo.
Pero kahit na ganung ayos nito, hindi maitatago ang kakaibang ganda ng dalaga. Maraming naiinggit na kababaihan sa kanilang baryo sa taglay na kagandahan ni Rosyo, at ang iba namang kalalakihan ay labis na humahanga sa kanya. Pero iba si Mang Magno. Malagkit at may pagnanasa niyang sinusundan ng tingin si Rosyo. Hindi iyon nakaligtas sa kanyang mga kainuman. Ay, paring Magno. Matakot ka sa Diyos. Mukhang iba ang titig mo sa anak mo. Hindi ko anak yan. Anak sa labas siya ng asawa ko. Ganun din yun. Anak siya ng asawa mo sa iba, pero nung binalikan mo si Maring Rosario, kahit na may anak siya sa labas, ibig sabihin lamang na tinanggap mo si Rosyo. Binalikan ko si Rosario dahil kasal kami. At isa pa, wala naman sa usapan na ituturing kong katugo ang anak niya sa labas. Oo nga naman, paring Timyong. Ang hirap kayang magpigil kung may kasama ka sa bahay na ganyan ka, Diyos, ang ganda. Tingnan mo naman ang katawan niyang si Rosyo. Dinig pa yung modelo sa kalendaryo namin sa bahay. At ang mukha niya, ibang klase talaga. Mabuti na lang, hindi mo naging anak, paring Magno. Tumahimik ka nga. Sinasabi mo ba na pangit ang lahi ko? Ha? Gwapo at maganda naman ang anak namin ni Rosario, ha? Pare, wala naman akong sinabi mong pangit ka. Ang akin Sinabi mo na! Narinig ko na! Pasensya na. Mahirap tanggapin ang katotohanan, pare. Pero mukha namang mas maganda ang lahi ng ama ni Rosario. Matarantado kang kumag ka. Anong akala mo sa sarili mo, ha? Gwapo ka? Mukha kang ang bilas ang tulingan! Anong sabi mo? Mukha akong bilas ang tulingan! Oh! Dahil hindi ka nananalamin, hindi mo nakikitang kapagitan mo! Hoy! Huwag mo akong itulad sa'yo na manyakis at pinagnanasahan ng anak mo sa labas! Ba't kumag ka? Halika! Huh? Babasagin ko yung pangit mo pagmumuka! Ugo ka! Akala mo, hindi ka napapatulan, ha? Ito rin na sa'yo! Bibigyan ko ng leksyon ang hayop na ito! Pare, tama na! Paring Magno, paring Edmundo, huwag na kayo magsuntukan! Nakakaya kayo rito! Bibigyan ko ng leksyon ang hayop na yan! Magno! Ay, Diyos ko! Anong nangyayari dito? Bakit nakikipagbasag ulo ka na naman? Ay, Maring Rosario! Tumawag ka na ng tanong bilis! Hindi natin maaawat ang dalawang yan! Oo, parang Timyong. Diyos ko! Ito na nga bang sinasabi ko? Mabilis na humingi ng tulong sa mga tanod si Rosario. Kaya kaagad na naawat ang nagsusuntukang Edmundo at Magno. Dinala ng mga tanod sa kani-kanilang mga bahay ang dalawang lasenggo. Hindi na bago ang ganong uri ng kaguluhan sa pagitan ni Magno at sa mga kainuman nito. Samantala, nasa bungad na lamang si Rosyo ng pintuan ng bahay nila. Dinig niya ang diskusyon mula sa kanyang ina at ng kanyang padrasto. Wala ka ba talagang balak tumigil sa mga ginagawa mo, Magno? Nakakahiya na. Pati si Kapitan, sawang-sawa na sa pagmumukha mo sa barangay hall. Bakit kasi ako tinitingnan ni Kapitan? At anong gusto mo gawin ko, ha? Hayaan ko lamang si Edmundo na bastusin ako? Punyemas na yan. Baka naman kasi may pagtingin ka sa lalaking yun, ano? Rosario! Umami ka! Hindi ka talaga pumirme sa isang pukat! Hindi ako ganong uri ng babae, Magno. Ay, sus! Tumigil ka nga! Akala ba lilis-lilis mo? Kung palagi mo rin lang naman akong susumbatan ng ganito, di sana, hindi mo na lang ako binalikan. Ay, bakit naghahamon ka ng hiwalayan? Sige! Umalis ka! Basta sa akin ang mga bata! Magno, wag naman. Tapos ngayon magmamakaawa ka? Ang dami mong arte! Alintek! Nag-aaway na naman sila. Wala nang Rosa! katapos sigawan at pag-aaway.
Nariyan ka pala. Di ka kumikibo dyan. Chong, Nakita kita kanina pa. Kasama mo naman yung gurang na si Lolay. Ikaw at tigil-tigilan mo ang pakikipag-usap mo sa matandang yol. Kung ano-ano pinagkakalat na may aswang daw dito sa baryo natin. Mga kutserong wala namang katibayan. totoo naman po kasi yun, Chong Magno. May mga sumalakay na kakaibang nilalang sa bahay ni Aling Cynthia. Tingnan mo na. Tingnan mo na nahahawaan ka ng pagiging ermitanya ng gurang na yol. Tama na yan. Rusyo, pumunta ka na ng kusina. Linisan mo na yung mga isdang yan bago pa maging bilasa. Sige na. Pagkatapos ay paliguan mong mga kapatid mo. Sige po, Inay. Rosyo! Pagkatapos ng paliguan ng mga kapatid mo, masahihin mo ang likod ko, ha? Po? Magno, ako na lang ang magmamasahe sa... Ayoko sa'yo. Pasmado ka na. Mas maganda ang kamay ni Rosyo dahil malambot pa. Ano? At kasalanan ko ba kung ako ay nagbubungkal ng lupa at nagtatanim sa bukid? Langhiya naman, mag-uumpisa ka na naman! Ha? Huminga ng malalim si Rosyo bago tuluyang pumasok sa kusina. Sinadya niyang bagalan ang paglilinis ng isda at pagluluto. Hinintay niyang humupa ang sigawan ng kanyang ina't padrasto para hindi siya matawag ni Mang Magno upang masayihin ito dahil sigurado siyang makakatulog na naman ito sa kalasingan. Pagkatapos niyang magluto at nang masiguradong tulog na si Magno sa sala, saka siya pumanik sa silid ng kanyang mga kapatid upang dalhin ang mga ito sa balon upang paliguan. Pagsapit ng hapon, maagang pinakain ni Rosyo ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ng hapunan upang bago pa man magising si Magno, naroon na siya sa loob ng kanyang silid. Samantala, si Magno naman, nagising bandang 7:00 ng gabi. Tahimik ang kanilang buong bahay. Hindi pa dumadating si Rosario. Sa hinuha niya'y nasa bahay pa ng pinsan nitong si Abet. Matalino talaga si Rosyo. Talagang sinisigurado mong nakasarado ang pinto ng kwarto mo at nakalak. Pero ang akala mo siguro, hindi ko alam ang bawat galaw mo. Alam kong lumalabas ka ng ganitong oras dahil gagamit ka ng banyo. Tama nga ang inala ko. Lalabas ka ng kwarto mo. Halika dito. Tiwan mo ko! Tulong! Huwag ka nang magpumiglas, ha? Huwag mo na akong pahirap pa! Bitiwan mo ko, Chong Magno! Sisigaw ka pa, ha? Itong bagay sa'yo! Sinuntok niyong sigmura ako. Maakaling kita, Rosa. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon nito. Napagsawaan rin ang napakagandang katawan mo at ang palansusan na pinanahala. Bago yan na, dadalhin muna kita sa kubo. Sa gitna ng kakahuyan. Doon kita itatago habang pinagsasawa ang katawan mo. Hinintay ako. Nay! Ka ngayon na. Nay! Nawala ng malay si Rosyo dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanyang sikmura ni Magno. Para namang baliw si Magno na hinihipuan ang walang malay na si Rosyo, at upang maisagawa ang kanyang matagal ng balak, dinala niya ang dalaga sa kubo
malapit sa kanilang sinasakahan. Doon ay iginapos niya si Rusyo at sinimulang pagsamantalan ito habang walang malay, at nang magising na ito, halos mabaliw ito nang matuklasan ang kawalang hiyaan ng kanyang padraso. Nagising siyang walang damit, nakagapos, habang si Magno naman umiinom ng tuba habang nakangising nakatingin sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Hayop ka! Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Hulaan mo kaya. Magpiloyin nyo kaya tayo kung anong ginawa ko sa'yo. Ano ba? Eh di nagpakasasa ako sa katawan mo. Ang kulo-kulo-kulo-kulo-kulo mo. Hindi ako nagsasawa. Ulit-ulitin ang ginagawa ko sa'yo. Hayop ka! Demonyo ka! Pakawalan mo ako rito! Pakawalan mo ako! Ha? Di ka makakawala dyan. Dahil dito na kita itatago. Gagawin ko para sa ko. Hindi ka mapapakinabangan ng ibang lalaki. Katulad ng ginawa sa akin ng nanay mo. Ikaw ang magiging kabayaran sa ginawa sa akin ni Rosario. Hindi ka niloko ni nanay! Iniwan mo siya nang walang pasabi! Tumahimik ka! Gusto mo yung ulit ang ginawa ko sa'yo, ha? Kanina ka wala akong malay. Sa bagay, mas masarap pa yung isip ka. Tiwan mo ako! Demonyo ka! Tiwan mo ako! Huwag ka na mag-inatay! Nagalaw na ang katawan mo ng ilang ulit! Nakita mo ang dugo niya, ha? Patunay na nagalaw na kita. Hindi lang isa, dalawa, tatlo at marami pa. At susunod, kaya huwag ka na magsisisigaw! Manyakis ka! Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Magbabayad ka sa ginawa mong kayupan sa akin! Tumahimik ka sa... Ika nga dito, nanggigigil ako sa'yo! Hindi ba sa tunog na yan? Parang may bumuntol na napakalaking bagay sa pintuan. Pero, nangyari lang pagkatapos mong sumigaw. May sandemonyo kaya ata! Pakawalan mo ko rito! Papatayin kita! Papatayin kita! Hindi! Sige! Papatayin mo ako! Paano mo magagawa? Ha? Bigla-bigla na lang bumubukas ang pinto. Ano? Hindi. May kakaibang nilalang na pumasok. At yung aso pero may ulo ng baboy. Hindi! Susugurin niya ako at tatalon ako sa bintana! Yeah! Aswang! Totoo bang nakita ko yung halimaw na may ulo ng baboy? Kinalagan niya ako. Yumuko siya sa akin. Diyos ko. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Pero kung ito man ang tulong na bigay niyo sa akin, salamat po. Ang mga damit ko. Kukunin ko ang mga damit ko. Hindi alam ni Rosyo kung ano ang nangyayari at kung anong klaseng nilalang ang kanyang nakita. Ang nasa isip niya lamang ay makaalis ng lugar na iyon. Kaya nagmamadali siyang tumakbo sa matarik na bukid. Hindi alintana ang katinang talahib. Tanging ang nais niya lamang makauwi sa kanilang bahay at masabi sa kanyang ina ang kawalang hiyaang ginawa sa kanya ni Magno.
Pagkarating niya sa kanilang bahay, gulat na gulat si Rosario. Lalo nang makita ang itsura ng anak, magulo ang buhok, gula-gulanit ang damit. Kaagad siyang niyakap ni Rosyo habang si Rosario naman ay labis na nagtataka kung ano talaga ang nangyari. Nay! Rosyo! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Saan ka galing? Bakit ka umiiyak? Nay! Si Suwagno! Bakit? Si Suwagno! Anong nangyari sa Tio Magno mo? Rosyo! Nay! Nay, kinasa niya ako! Dinala niya ako sa kubo sa kalapit na sinasaka nating bukid. Kinasa niya ako, Nay! Ulit-ulit! Nay, bakit niyo po ako sinampal? Sinungaling ka! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi magagawa ng Tio Magno mo yan! Totoo ang sinasabi ko! Kinasa niya ako! Mabuti na lang po nakatakas ako sa kamay niya. Dahil may isang halimaw na tumulong sa akin. Hinabol siya kaya nakatakas ako. Tumahimik ka! Nay! Tumahimik ka! Ano bang pumasok dyan sa kukote mo, ha? Rosyo! Huwag mong sisirain ang pagsasama namin ng Tio Magno mo! Ayoko nang iwanan niya ako ulit, anak! Ako, Nay! Paano ako? Isasamtabi niyo na lang ang kayo pang ginawa niyo sa akin. Huwag lang kayong iwan. Nay, anak mo ko. Ang buong akala ko ikaw ang magiging kakampi ko dahil nanay kita. Hindi ka niya ginahasa! Gawa-gawa mo lang yan! Alam ko, ayaw mo kay Magno! Pero wala ka nang magagawa dahil wala kang ibang mapuntahan! Rosyo, huwag mong gawin sa pamilya natin ito! Liit pang mga kapatid mo, ayoko mawalan sila ng ama! Kaya ako yung isasakripisyo mo, Nay. Anong klaseng nanay ka? Tumahimik ka na! Kung ano man ang nangyari, kalimutan mo na. Dahil hindi ako naniniwala na magagawa kang gasay ni Magno. Tinanggap ka niya bilang anak ko sa labas. Kaya hindi ako naniniwalang magagawa ka niyang gahasain. Ito ang sinasabi ko, Nay! Kung hindi niyo rin ako kayang paniwalaan at ipagtanggol, wala na akong lugar sa buhay niyo, Nay! Anong ibig mong sabihin? Rosyo, pumasok ka na sa loob ng bahay! Hindi! Dahil sa oras na manatili ako rito, baka mapatay ko lang ang asawa mo! Diyos ko, Rosyo! Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Teka, Rosyo, saan ka pupunta? Rosyo! Bumalik ka rito! Rosyo! Pakiramdam ni Rosyo ay para siyang pinagsakluban ng langit at ng lupa. Ang buong akala niya ay kakanlungin siya ng kanyang ina. Ngunit sa halip ay kinampihan nito ang manyak nitong asawa. Kahit anong pagtawag sa kanya ni Rosario, hindi niya ito nilingon pa. Sa kalagitnaan ng dilim, naglalakad si Rosyo na walang direksyon hanggang sa makarating siya ng highway. Wala pa rin siya sa sarili habang naglalakad, kaya hindi niya napansin ang paparating na sasakyan na humagip sa kanya, dahilan para tumilapon siya sa gilid ng kalsada at mawala ng malay. Nagising na lamang siya sa loob ng hindi pamilyar na silid. Ay, nasin ako. Hey, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Sino ka? Bakit ako nandito? Anong ginawa mo sa akin? Miss, relax. Wala akong ginawa sa'yo, ha? Aksidente ka nahagip ng driver ko kagabi dun sa kalsada.
Mabuti na lang. Wala kang natamong malaking pinsala, galos at mga pasalang. Sino ka? Ako si Attorney Leandro Silvestre. Chill ka lang, okay? Aalis na ako. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Marahil, dahil yan sa aksidenteng nangyari sa'yo kagabi. Gusto ko nang umalis. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Gusto mo ba? Ayokong umuwi sa bahay namin. Naroon ang taong lumapastangan sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Miss, huwag ka naman umiyak, ha? Sandali, ikukuha kita ng tubig. Dito ka lang, ha? Huwag kang babangon ulit at baka kung ano pa mangyari sa'yo. Nagmamadaling lumabas ng silid ang napakagwapong lalaki. Samantala, naiwan namang nakatulala si Rocio sa kesame. Ramdam niya ang pananakit ng buo niyang katawan at nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Pagbalik ni Leandro sa loob ng kwarto'y hindi na ito nagtangkapang magtanong sa kanya. Lumipas ang mga oras, sumapit ang gabi. May isang katulong na pumasok sa kwarto upang dalan siya ng pagkain. Pagkatapos noon ay umalis na rin ito. Alaunan, nakarinig siya ng mahinang katok at bahagyang pagbukas ng pinto. Ayoko na sanang istorbohin ka pa. Pero gusto ko lang masigurado na kinain mo yung pagkaing dala ni Manang. Salamat. Ha? Salamat sa tulong mo. Walang anuman yun. Isa pa, may pananagutan din naman ako sa'yo. Dahil nahagip ka ng kotse ko. Hindi naman kaya ng konsensya ko, natakbuhan ka na lang. Sana lahat ng tao katulad mo, no? May konsensya. Miss, ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit naglalakad ka sa kalagitnaan ng gabi, dun sa kalsada, na parang wala ka sa sarili mo? Ang nag-iisang tao kasi na inakala kong kakampihan ako at ilalayo ako sa panganib ay mas pinili ang taong lumapastangan sa akin. What? Ako si Rusyo. Rusyo ang pangalan ko. Salamat sa tulong mo, Leandro. Okay, Rusyo, kung may lumapastangan man sa'yo, kaya kitang tulungan. Isa akong abogado. Kaya kong tulungan ka, ha? Kung sasabihin mo sa akin yung buong detalye na nangyari sa'yo. Talaga, tutulungan mo ko? Oo, tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko upang matulungan ka. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa'yo? Nakita ni Leandro kung paano nagliwanag ang napakagandang mukha ni Rocio. Tila nakikinikinita nito ang panibagong pag-asa. Buong tapang na naikwento ni Rocio kay Leandro ang ginawa sa kanya ni Magdo at kung paano siya tinulungan ng kaibigan ng nilalang ng gabing yun. Pagkatapos sila mag-usap, may tinawagan ang lalaki ngunit hindi alam ni Rocio kung sino iyon. Kinabukasan, sinabi nito sa kanya na kailangan nilang pumunta sa barangay upang idulog ang kaso niya at pagkatapos ay sa mga pulis, kaya naman pumayag siya. Doon ay hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang kanyang ina na balisa. Rusyo, magtapat ka nga sa akin. Anong nangyari ng gabing yun? Nay, sinabi ko na sa inyo ang buong katotohanan. Pero ayaw niyo akong paniwalaan. Paano kitang paniniwalaan, ha? Ang Tio Magno mo, nakauwi nga siya ng bahay. Pero wala siya sa sarili niya. Para siyang nababaliw. Ano? Layo ka! Huwag kayo lalapit sa akin! Mga ikato kaya! Ikaw may gawa nito sa akin! Impacto ka! Aswang! Ikato! Impacto! Pare-pareho kayo mga limaw! Ay, pasensya na.
hindi ko napigilan si Magno. Hindi ko siya magawang kontrolin. Hindi. Aling Lolay, parang awan niyo na ho. Kamutin niyo po ang asawa ko. Hindi siya pwedeng tuluyang mabaliw. Rosario, ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Pero napakalakas ng engkantong may hawak sa kanyang kamalayan. Kasalanan mo to, Rusyo! Dahil sa'yo, nabaliw ang Tio Magno mo! Nay, wala po akong ginawa. Ako ang biktima dito. Sinira mo ang pamilya ko! Tinanggalan mo ng ama ang mga kapatid mo! At gusto mo ring maging miserable ang buhay nila ng kagaya mo! Nay, hindi ko hiniling na isilang niyo ako. Magsisi na kayo! Sana nga hindi niyo na lang ako isinilang. Ilang bagay sa'yong bastos ka! Wala kang utang na loob! Sana, hindi na lang kita naging anak! Sana, hindi ko na lang nakilala ang ama mo! Wala sana akong anak sa labas! Sana, hindi na rin kayo ang naging magulang ko! Ay, Diyos ko, tama na yan, Rusyo. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. May mahalaga akong itatanong sa'yo. Mabuti pa nga, Aling Lolay! Ilayo mo sa akin ang babaeng yan! Inalalayan ni Lolay ang umiiyak na si Rosyo. Sakto namang nakasalubong nila si Leandro. Nakagagaling lamang sa sasakyan nito. Nagtataka ang binata nang makitang umiiyak si Rosyo. Magtatanong sana siya, ngunit sumenya si Lolay na wag na itong magtanong pa. Dinala ni Lolay si Rosyo sa bahay nito. Pagdating doon, bagya muna niyang pinahupa ang paiyak ng dalaga bago ito tuluyang kinausap. Kalat na dito sa baryo ang ginawang pangahalay sa iyo ni Magno. Pero si Rosario, patuloy iyong pinabubulaanan. Wala na po talaga akong aasahan sa sarili kong ina, Lola. Ay, Rosyo, ano ba talagang nangyari ng gabing yun? Paano ka nakatakas sa kamay ni Magno? Nung magising po ako, nakagapos po ako. Pinagtatangkaan po ako ni Tio Magno. Naghahasain ulit. Oy, pagkatapos, sumigaw po ako. Dala ng takot at galit. Tapos, bigla na lang may pumasok na kakaibang nilalang sa loob ng kubo. Anong itsura ng nilalang na yon, Rusyo? Yung katawan niya, parang tao. Tapos, mabalahibo ang katawan niya. Pero yung ulo niya, parang sa baboy. Kinalagan niya ako. Pagkatapos, yumuko siya sa akin. Ay, Diyos ko! Bakit po, Lola? Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa'yo? Ngayon, alam ko na kung ano. Lola, pwede po bang diretsuhin niyo na lang ako? Naguguluhan po ako sa inyo eh. Kailangang mahanap mo ang iyong ama, Russo. Siyang makapagpapaliwanag sa'yo ng pagkatao mo. Pero, paano ko po siya mahanap? Ni hindi ko nga po alam ang pangalan niya. Kahit larawan man lang niya, wala ho akong hawak. Hanapin mo ang Harimudon na tumulong sa'yo. Alam ko na alam niya kung saan mo maaaring hanapin ang tunay mong ama. Harimudon? Ano? Ang aswang na tumulong sa'yo. Siya ang Harimudon na tinutukoy ko. Ang mga Harimudon na aswang, matataas na uri ng aswang, mga sinaunang lahi sila. Heto, basahin mo ang aklat na ito. Iba't ibang uri at antas ng mga aswang, katulad ng hanagop. Basahin mo! Ang hanagop ay mga sinaunang aswang na kinikilala bilang mga maharlika, katulad ng mga pinuno natin noon.
kagaya ng mga dato o raha dahil sa kanilang purong dugo. Ang mga Hanagub rin ang itinuturing na hari ng mga aswang at nagtataglay din sila ng dugo ng itim na engkanto at ng mga bangkilan. Hindi ko maintindihan. Ano po ang kaugnayan nito sa pinagdaraanan ko sa paghahanap ko sa aking ama? Katulad ng sinabi mo kanina, niyukuan ka at tinulungan ka ng isang hari mo doon. Hindi yumuyuko ang isang mataas na antas ng aswang sa hindi nakatataas sa antas sa kanila. At ikaw, Rusyo, palagay ko ay nakuha mong kakaibang dugo sa iyong aba. Sinasabi niyo po ba na may dugo akong aswang? Hanapin mo ang iyong ama. Hanapin mo ang aswang na tumulong sa iyo. Alam ko at alam niya kung nasaan ang iyong tunay na ama. Siya lang ang bukod tanging makasasagot ng mga katanungan mo, Rosso, na ipinagkait sa iyo ni Rosario. Tuliro si Rosario. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng matandang albularyang si Lolay. Sino ba naman kasi ang maniniwalang totoo ang mga aswang? O kahit ang iba't ibang uri ng aswang. Walang imik siyang pumasok sa loob ng sasakyan ni Leandro. Hindi rin kumibo ang binata. Tila ramdam din ito na ayaw niya munang makipag-usap. Samantala, sumapit ang 6:00 ng gabi. Nagtataka pa man siya nang bigla siyang tawagin ng katulong ng bahay ni Leandro at sinabi nitong may naghahanap daw sa kanya. Isang may edad na lalaki. Natatakot pa siya at iniisip na baka si Magdo yun. Kaya nagpasama siya sa katulong sa may gate. Ngunit kumunot ang noo niya nang makitang hindi iyon si Magdo. Sino po kayo? Ako si Magdol. Ako ang tumulog sa iyo nung gabing yun. Ikaw yung... Oo. Diyos ko, Oh, natakot ka sa akin? totoo ngang sinasabi ni Lola. Teka, ikaw din ba yung aswang na sumalakay sa bahay ni na Aling Cynthia? Oh, hindi ako yun. Ang sumalakay sa kapitbahay niyo ay isang bababang uri ng aswang na uhaw sa dugo. Pero, nagawan ko na ng paraan upang mapigilan sila. Ganun ba? Anong kailangan mo sa akin? Alam ko na hanapin mo ko. Ayoko nang pahirapan ka at ito rin naman ang ipinunta ko. Sandali. Kilala mo ang aking tunay na ama? Oo. Kilalang kilala. Patawarin mo sana ako dahil nahuli ako nang dating ng gabing yon. Hindi mo kasalanan yon. Nasaan ang aking tunay na ama? Gusto ko siyang makilala. Wala siya rito sa lugar ninyo. Nasa malayong buok siya ng Iloilo. Kung ganun, dalhin mo ako sa kanya. Mabigat ka. Sasamahan na lamang kita. Bukas ng gabi. Hihintayin kita sa daungan. Hindi. Bago umalis, gusto ko munang harapin ang walang hiya kong padrasto. Matapos makipag-usap si Rosyo kay Magdol, bumalik na siya sa loob ng kabahayan. Hindi na rin niya tinanong pa ito tungkol sa kung ano at kung ano nga ba ang lahi niya. Kung meron ba siyang lahing aswang o wala. O kung anong uri ng nilalang ang kanyang tunay na ama. Sa kanyang daan patungo sa silid na inuuko pa, nakasalubong niya si Leandro. Tinanong siya nito kung mapupuntahan ba siya at sinabi niyang pupunta siya sa bahay ng kanyang ina. Kaagad na gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng gwapong binata. Pero ipinagwalang bahala na lamang iyon ni Rosyo. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang ina, nakita niya kung paanong sakta ni Magdo ang dalawa niyang kapatid.
Mga wala kayong kwenta! Ah! Itiwan mo ang mga kapatid ko! Ah. Sila, sabi ko na nga, babalik ka rin dito, Rosyo. Ano? Titinapon ka na ng mayamang lalaki na yun? Nalaman niya na ba na pinagsawaan na kita? Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba, hindi ka baliw. Kaya hindi ka magamot ni Aling Lolay. Dahil hindi ka naman totoong baliw. Baliw ka! Baliw ka! Baliw ako sa kagandahan mo, Rosyo. Alam mo bang palagi kong pinananaginipan ang ginagawa ko sa'yo? Hindi nga ako makatulog eh. Pero dahil nandito ka na, magagawa mo ng bawi na palalabi ko sa'yo. Halika. Kita rin iwan. Halika. Alamis mo ko, di ba? O labis kitang hayop ka. Matapang ka na, ha? Ano bang ipinagmamalaki mo, ha? Yung ganda mo yan? Yung ganda ng mukha mo? O yung katawan mo? Pinagsawaan ko na yan. Kaya wala ka nang maipagmamalaki pa sa akin. Dahil sa akin ka na. At kahit anong gawin mo, hindi ka makakawala sa akin. Yun ang akala mong hayop ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mong kababuyan sa akin. Ako magsisisi? Bakit ako magsisisi? Oh, talap-talap eh. Wala ka lang magagawa, Rosyo. Dahil kahit sarili mong ina, hindi naniniwala sa'yo. Dahil ikaw ang baliw. Bali na bali ko sa akin, di ba? Hindi niya kayang mabuhay nang wala ako sa piling niya. Baliw! Aray. Sinuntok mo ako? Talaga naghahanap ka ng sakit ng katawan, ha? At bago ang sarap, ha? Kung ganun, pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita. Rosyo! Anong ginagawa mo dito? Nay, Halimaw ka! Aswang ka! Layon mo ko! Sasaktan niya ka! Sasaktan ako ng Magno, na yan! Magno, asawa ko. Hindi ka niya masasaktan, ha? Halimaw Hindi yan. ko hahayaan yun. Halimaw nababaliw ka na ba talaga, inay? Hindi totoong baliw yan. Nagkukunwari lamang siya na nasisiraan ng ulo para hindi siya damputin ng mga tanod at pulis. Bebe! Sasaktan niya ako! Diyok mo ko bigay sa kanya! Wala ka na ba talagang awa, Rusyo? Puro kahihiyan ang kinakaharap ng pamilya natin ng dahil sa'yo. Tapos, ipapakulong mo pa ang Tio Magno mo? Dahil sa kasinungalingan, kaya siya nabaliw ng ganyan! Kung pareho kayong nababaliw, inay, niloloko kayo ng harap-harapan ng mahal mong asawa. Sinasaktan niya si Salde at Ray kanina. Pero ang ginawa mo, wala. Nagpauto ka sa asawa mong mas masahol pa sa aswang. Umalis ka na dito! At huwag ka nang babalik pa dito! Umalis ka na! Sinira mo na rin lang ang pamilya ko! Wala akong anak na katulad mo! At pinagsisisihan kong isinilang pa kita! Sobra mo na akong sinaktan, inay. Hindi ko naman ginustong isilang mo ko. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang tunay kong ama. Hindi hanapin mo! Wala akong pakialam! Tingnan lang natin kung mahanap mong walang kwenta mong ama! Huwag mo siyang paalisin dito. Dito lang siya. Hindi, Magno. Sinira niyang pamilya natin. Kailangan niya nang umalis. Hindi. Hindi ko siya ituturing panaanak. Hindi. Magno, Huwag mo siyang paalisin. Kulong natin, Halimaw. Kulong natin siya. Kapal ng mukha mong manyakis ka. Gusto mo pa talagang bilugin ang ulo ng nanay ko na ikulong ako? Hinding-hindi mo ulit ako magagawan ng kayo pang ginawa mo sa akin. Halimaw! Ate, sasama po kami. Huwag mo kaming iwan dito, ate. Salde, Ray, bumalik kayo dito. Huwag kayong sasama sa suwail niyong kapatid. Ayaw na namin, Nay. Saan ba si tatay? Ate, sasama na kami sa'yo. Sama kami, ate. Nagmamadaling umalis si Rosyo. Umiiyak siya. Lalo na dahil sa mga palaho na iyak ng kanyang mga kapatid. Kita rin niya kung paanong tumiim ang bagang ni Magno nang umalis siya. Alam niyang hindi ito habang panahon na magpapanggap na isang baliw dahil sigurado siyang
gagawa at gagawa ito ng paraan para makuha siyang muli. Pinagtitinginan siya ng kanilang mga kapitbahay pero hindi niya binalikan ng tingin ang mga ito, lalo na nang makasalubong niya si Magdol. Sinabi nito sa kanya kung gusto niya bang turuan ito ng leksyon si Magno, bagay na hindi nito ginawa ng gabing iniligtas siya nito. Sa pag-aakalang magbabago si Magno, pero mas lalo pang lumala ang ugali nito sa halip na magsisi. Nakita kong may kausap kang lalaki kanina. Sino yun? Si Magdol yun. Kilala niya ang tunay kong tatay. Kaya sasama ako sa kanya sa pagbalik niya patungong Iloilo. Ano? Sasama ka na lang basta-basta? Sa taong hindi mo naman ganun kakilala? Leandro, sumama din naman ako sa'yo. Kahit hindi rin kita gaanong kakilala, hindi ba? Andun ako, oo. Ayoko lang na mapahama ka. Gusto mong sumama ako sa'yo sa Iloilo? Madalas ako dun. Kaya medyo kabisado ko yung lugar. Huwag na. Kaya ko na. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Leandro. Makikita pa ba kita ulit? Oo naman. Kapag nahanap ko ng tatay ko at makilala ko ng sarili ko ng lubos, babalikan kita dito. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Masaya ako at nakilala kita, Rusyo. Isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw rin. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Kahit na hindi mo ako lubos na kilala, hindi mo ako pinabayaan. At hindi ko pinagsisisihan na tinulungan kita. At gagawin ko ulit kapag binigyan pa ako ulit ng pagkakataon. Pwede ba kitang mayakap bago ako umalis? Oo naman. Mag-iingat ka ha. Bibigyan kita ng cellphone para matawagan mo ako. At malaman kung ligtas kang nakarating ng Iloilo. Mahigpit na yumakap si Rosyo kay Leandro. Magaan ang loob ni Rosyo sa binata. Ramdam niya kung gaano ito kabuti sa kanya. Nang dumating ang dapit hapon, sinundo siya ni Magdul sa orihinal na usapan nilang hihintayin siya nito sa daungan. Nagbago marahil dahil sa huling engkwentro nila ni Magdo. Gusto pa sana silang ihatid ni Leandro pero sinabi ni Rosyo, wag na lamang. Habang nasa daan sila ni Magdul, bigla silang hinarang ni Magdo. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Sa tingin mo ba talaga, hahayaan kitang makaalis dito, Rosyo? Hindi ko mapapayagang makaalis ka sa baryong ito. Matagal na kitang ninanamnam, Rosyo. Hindi ka lang manyakis. Demonyo ka pa. Demonyo ka sa demonyo. Hindi ka ba natatakot sa aswang na muntik ng pumatay sa'yo, Magno? Bakit ako matatakot sa nilalang na yon? Hindi niya naman ako pinatay. Tinakot niya lamang ako. Kaya aswang man siya o anuman, wala akong pakialam. Sa'yo ako may pakialam, Rosyo, dahil akin ka. Layuan ba si Rosyo? Sino ka naman? Teka, hindi ikaw yung gwapong lalaking palaging nakabuntot kay Rosyo? Bagong lalaki? Ha? Bago kang lalaki nitong anak sa labas ng asawa ko? Tanda-tanda ko na pinag-iisipan mo pa ako ng kanya. Binabalaan kita. Huwag mo akong gagalitin. Magdul, Pumasok ka na uli sa sasakyan, Rosyo. Ayoko makita mo ang brutal na kamatayan ng halima mong pantrasto. Pinatatawa mo naman ako, tanda. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Isang taga lang ang katapat mo. Kaya umalis ka dyan at huwag mong aharangan kung ayaw mong masaktan. Bumalik ka na sa loob ng sasakyan, Rosyo. Ako na bahala sa hangal na ito. oo. Mag-iingat ka, Magdul. Walang hiya ka. Bumalik ka dito! Rosyo! Talagang ginagalit mo ko, ha? Saan ka pupunta? Aba talagang desidido kang harangan ako, ha?
Kinagalit mo talaga ako. Binigyan kita ng pagkakataon para magbago. Pero sinayang mo. Hindi ko na hayaang masaktan mo pa si Rosyo. Magbuha kang ina mo! Aswang! Ikaw yung aswang na humabol sa akin ng gabi yun! Ang baboy na mo! Lumayo ka sa akin! Kulit tatagain kita! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Rosyo! Tulungan mo ako! Ako din sasabihin ko sa mga tao na may alaga kang demonyo! Tulong! Malamig na sinundan ng tingin ni Rosyo habang nilalamon ng kadiliman si Magdo at Magdol. Tumakbo ang kanyang padraso papasok sa madilim na kakahuyan. Kasunod niyon ang malamig na pag-alulong ng mga aso. Ilang sandali din siyang naghintay bago bumalik ang pawisang si Magdol. May dugo ang damit nito pero hindi nagtanong pa si Rosyo kung anong ginawa nito sa kanya ng halimaw na padraso. Pasensya ka na, Rosyo. Medyo natagalan ako. Ayos lang. Umalis na tayo. Baka kung gabihin pa tayo lalo bago makarating sa daungan. Sige, papalitan ko lang itong damit ko. May bahid kasi ng dugo. Baka kung ano pang isipin ng makakakitang tao sa daungan. Sige, Magdol. Lalabas na muna ako ng sasakyan para makapagbihis ka. Salamat, Rosyo. Tumugon na lamang si Rosyo bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Nakarating sila sa daungan mga bandang 10:00 ng gabi. Iniwanan nila ang sasakyan ni Magdol sa isang kilala nitong nakatira malapit sa daungan. Bago sila sumakay ng barko, muling sinulyapan ni Rosyo ang baryong kanyang kinalakan bago tuluyang pumasok sa loob ng barko. Hindi na mamalaya ni Rosyo kung ilang oras silang bumiyahe ni Magdol, lalo pat hindi niya kabisado ang lugar ng Iloilo. Namalaya na lamang niya, binabagtas na nila ang malawak na daan na napaliligiran ng tubo at nyugan hanggang makarating sila sa isang malaking bahay na tila isang lumang mansyon. Pansin niya, kilala ni Magdol ang mga katulong doon dahil walang kahirap-hirap silang nakapasok sa naturang bahay. Nang makapasok na sila, sinabihan siya ni Magdol na maghintay na muna sa malawak na sala dahil ipapaalam niya sa amo nito na dumating na siya. Siya na ba ang anak ko? Oo po, Bakandal Dato. Siya na nga po ang pinapahanap ninyo sa akin. Anak ko. Ikaw ang tunay kong ama? Ako nga, anak. Ako ang tunay mong ama. Pero bakit ang bata niyo pong tingnan? Parang hindi kayo tumandaman lang. Para lang kayong nasa 30s. Dahil yun sa dugo natin, anak. Ibig niyo pong sabihin, totoo ang sinasabi sa akin ni Lola Lolay noon. May kakaiba nga sa dugo ko. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero ang lahi natin, lahi ng mataas na uri ng aswang. Ang lahi ng Hanako. Tayo ang itinuturing na pinakamataas na antas ng aswang. Dahil sa ating purong dugo. Kakaunti lamang tayong natitira sa mundo. Dahil halos nauubos na ang lahi natin nang sumalakay ang mga mananakop noon. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi niyo sa akin. Kung aswang nga tayo, umiinom ba tayo ng dugo ng tao? Bakit wala akong nararamdamang ganon? Hindi, anak. Kaya nating mabuhay nang hindi kumakain ng lamang loob ng tao. O uminuman ng dugo nila. Pero sa mababang uri ng aswang, kagaya ng mga manananggal,
wakwak at iba pa. Oo, hindi nila kayang pigilan ang gutom. Pero tayo, kaya natin. May paraan po ba para mawala ang pagiging aswang ko? Anak, kaya ako umalis doon. Dahil nais ko mamuhay ka ng normal. Pero, nakakabit na yata sa atin ang kapalaran na magtagpong muli dahil nararamdaman kong may hindi magandang nangyayari sa'yo sa poder ng iyong ina. Kasalanan po ito ng halimaw kong padrasto. Huwag ka mag-alala. Alam kong naturuan siya ng leksyon ni Magdalena. Pwede ko po ba kayong mayakap? Oo naman. Matagal din akong nangulila sa'yo, anak. Halika, yakapin mo ang iyong ama. Papa, napakasaya ko po't nakilala na kita. Kahit na ano pa po ang lahi natin, wala po akong pakialam. Basta po makasama lang kita. Papa, Ako din, anak. Tayo ang lahi ng mga aswang. Ng mga Ilonggo. Napakasayo ko, anak. Nagkita tayo. Halos buong araw na nag-usap ang mag-amang Makandula at Rosyo. Sinusulit nila ang mga araw at panahon na hindi sila nagkasama. Nalaman din ni Rosyo na mayaman ang kanyang ama, malaki ang negosyo nito, at sa iba pang mga lalawigan, wala din siyang nakitang bagong asawa nito. Mabait din ang mga katulong nito sa bahay, pati na ang mga manggagawa sa sakahan at tubuhan. Isang hapon, habang umiinom sila na mag-ama ng kape, hindi napigilan ni Rosyo ang magtanong sa kanyang ama. Pa, pwede po bang magtanong? Oo naman, anak. Tungkol saan? Napapansin ko lang po kasi malapit kayo sa mga tao dito, lalo na sa mga manggagawa nyo. Alam po ba nila na isa kang hanakob na aswang? Oo naman, anak. Alam nilang lahat. Mga aswang din po ba sila? Ang iba sa kanila ay puro mga tao. Ang iba ay mga aswang. Katulad ng pamilya ni Magdol. Ang iba naman ay hari mo doon. Malalakas, maliksi. At sila ang nagsisilbing kawal natin sa mga nagnanais manakit. Kaya po pala, siyang ipinadala niyo upang hanapin ako. Tama ka. Matanda lang siyang tingnan pero maliksi siya. Matanda lang ang boses niya pero malakas siya. Alam ko hindi madaling tanggapin ang pagiging iba. Mahirap. Ganyan din ako nung makilala ko ang iyong ina. Nais kong takasan pagiging hanagob ko. Kung naranasang mabuhay ng normal. Pero dumating sa punto na hindi ko pala magagawang takasan ang katotohanan sa aking pagkatao. Ang kamunduhan ng aswa. Umaasa sa akin ang aking mga nasasakupan bilang kanilang pinuno. Papa, Hindi mo kailangang itakwil ang pagiging hanagob, Rosyo. Para lang din tayong tao na may masama at may mabuti. Ito ang tandaan mo. Araw-araw mong piliin ang maging mabuti at mapa sa tao o aswang ka man. Dahil kahit isa kang tao, kung ang gawain mo ay masama, wala ka pa rin pinagkaiba sa mga halimaw na aswang na gumagala sa dilim ng gabi. Tumata kay Rosyo ang sinabi ng kanyang ama. May punto nga naman ito. Nakita niya rin ang pagiging mabuti ng kanyang ama sa mga nasasakupan nito. Ramdam niya rin kung paano siya mainit na tinanggap ng komunidad ng mga aswang. Kinabukasan, kinausap siya ng kanyang ama tungkol sa kanilang plano. Babalik ka sa baryo ng iyong ina? Bakit? Anong gagawin mo ron, anak? may mga kapatid po ako sa ina, Papa. Sinasaktan po sila ni Tio Magno.
At si nanay, wala siyang ginagawa. Nagbubulag-bulagan lamang siya sa mga nangyayari. Dahil takot siyang magalit at iwanan siya ni Tio Magno. Anak, hindi mo sila maaring kunin na lang ng basta-basta, lalo't may mga magulang sila. Hindi ko naman po sila kukunin kung hindi kinakailangan pa. Kung yan ang plano mo, pasasamahan uli kita kay Magdol sa pag-alis mo. Huwag na po. Kailangan din po siya dito ng pamilya niya. Lalo na po't kapapanganak lang ng asawa niya. Ikaw ang bahala. Basta alam mo na ang gagawin mo kapag may nagtangka sa'yo na masama. Gamitin mo ang pagiging hanakop mo. Tinuruan na kita kung paano ito gamitin. Opo pa. Maraming salamat po talaga. Napakabuti niyo po talaga sa akin. Anak kita. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Masayang niyakap ni Rocio ang kanyang ama. Labis siyang nagpasalamat sa Diyos dahil binigyan siya nito ng amang katulad ni Makandula. Hindi man ito perpekto, hindi man ito tao, pero masigit at mas makatao siya nitong itinuring kaysa sa kanyang inang tunay na tao. Inihatid siya ng kanyang ama at ni Magdul sa daungan bago siya makasakay ng barko. Inabutan siya ng ama ng isang maliit na bag. Nagtataka pa siya kung para saan iyon, pero sumenyas ang kanyang ama na wag na siyang magtanong pa. Samantala, nang makarating siya sa kanilang baryo galing sa Iloilo, kaagad siyang sinalubong ni Lulay. Rocio, ay akala ko hindi ka na babalik dito sa baryo natin. Maraming nakakita sa iyong sumakay ng barko. Kaya naisip naming hindi ka na babalik pa rito. Lolay, niisip ko po kasi mga kapatid ko kung paano sila sakta ng walang hiya nilang ama. Ay, Lola, bakit po? May nangyari po ba sa mga kapatid ko? Maraming nangyari. Simula nang umalis ka dito, Rocio. Katulad po ng ano. Halika, sasamahan kita patungo sa bahay ninyo nang makita mo ang sinasabi ko. Huh? Bitbit ang maliit na duffel bag. Kinakabahang sumunod si Rocio sa matandang si Lulay. Bawat madaraanan nilang bahay ay napapatingin sa kanya. Ay nagbubulong-bulungan ng mga ito. Hindi niya na lamang pinansin ang iilan nilang mga kapitbahay na halatang nabigla nang makita siya habang papalapit sila sa bahay ng dati niyang tinatawag na tahanan. Muling nanumbalik sa kanya ang mga masasakit na salitang binitiwan sa kanya ng kanyang ina at ang kahayupang ginawa sa kanya ni Magno. Nasa tarangkahan pa lamang sila nang makita niya ang dumi ng paligid at ang mataas na talaib na halos bumalot na sa buong bakuran. Ang dating mga bulaklak na inaalagaan niya ay wala na. Napatigil siya nang makita ang kanyang inang naglalaba. Pero tulala sa tabi nito ang dalawa niyang maliit na kapatid. Bilisan niyo nga ang pagbomba ng tubig sa poso! Kanina pa! Ang babagal niyo naman ay mataas ng sikat ng araw, oh! Ano pong nangyari? Namatay ho ba si Tio Magno? Ay, namatay. Anong sinasabi mo, Rocio? Ho? Akala ko po kasi. Rosario! Nasaan ang pampaligo ko? Kanina pa ako iniinitan dito! Sandali lang naman! Naglalaba pa ako, Magno! Ano? Baldado na si Tio Magno? Oo. Abay nadurog ang dalawa niyang binte. Habang bali naman ang isa niyang kamay. Kinakailangang putulin upang maisalba ang buhay niya ng mga doktor. Ay kaya hayan, wala na siyang mga paa at isang kamay. Abay kinarma yata dahil sa kawalang hiya ang ginawa niya sa'yo. Kaya pala ganito na ang sitwasyon nila. Oo, Rocio. Ang mga kapatid mo naman, abay pinagtatrabaho na ni Rosario. Nangunguha ng graba at basura sa kalye upang maibenta.
Hindi ko hahayaang danasin ng mga kapatid ko ang ginawa nila sa akin. Hindi lola-lolay. Nang araw na iyon, hindi nagpakita si Rosyo sa kanyang ina at mga kapatid nito. Tumuloy siya sa dampa ni Lola Lolay. Doon siya nagpalipas ng gabi, kinaumagahan. Nabigla pa siya sa paglabas niya ng dampa ay nabungaran niya ang kanyang ina sa labas. At nang makita siya nito, hindi niya maunawaan kung anong klaseng emosyon meron ito. Bumalik ka na pala dito sa baryo natin. Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga tsismosa, hindi ko pa malalaman. Bumalik ko ako, inay. Dahil gusto kong malaman ang kalagayan ng mga kapatid ko. Bakit? Nakita mo na ba ang ama mo na iniwanan ka nun? Oo. At napakabait niya. Pinunan niya ang mga pagkukulang niya bilang ama. Ang kapal naman ng mukha mo. Matapos mong sirain ang pamilya ko, ipagmamalaki mo sa akin na nahanap mo ng ama mo. Alam mo ba ang perwisyong ginawa mo, ha? Ayun, baldado na si Magno. Wala nang mga paa at iisang kamay ang braso. Masaya ka na ba? Kulang pa, Nay. Kulang pa yun sa pagsira niya sa pagkatao ko at pagnakaw niya sa dangal ko. Kulang na kulang pa yun. Ibang klase ka din, Rusyo. Dapat ka magpasalamat ka pa kay Magno dahil tinanggap ka niya nung balikan niya ako. Nay, naririnig mo ba ang sarili mo? Nay, tugot laman mo ko na hinalay at nilapastangan ang asawa mo. Hindi ko po kasalanan na naging bunga ko ng relasyon mo sa tunay kong ama. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Bumalik ka dito para sa mga kapatid mo, hindi ba? Sige, kunin mo sila. Dalhin mo kahit saan mo gusto. Wala akong pakialam. Basta wag ka na ulit babalik sa baryong ito. Handa mo talaga akong kalimutan para sa asawa mo. Kung pwede lang mamili ng magulang, Nay, pipiliin ko na hindi ikaw ang magiging nanay ko. Labis na nasaktan si Rosyo sa mga salitang binitiwan ng kanyang ina. Parang hindi siya nito anak. Tuluyan na ngang nabulag ito ng pagmamahal kay Magno na mas ikinatakot pa ni Rosyo dahil hindi malayong maaari nitong isugal ang dalaw pa nitong anak kay Magno. Masunod lamang ang gusto ng halimaw niyang padraso. Kinahapunan, sinundo niya ang dalawa niyang kapatid sa bahay ng kanyang ina. Nasa labas lang ang mga gamit ng dalawa niyang kapatid. Kaagad siyang niyakap ni Salde at ni Ray nang makita siya. Kaagad niyang sinabihan ang mga kapatid na sumakay sa inarkila niyang tricycle. Bago pa man tuluyang tumalikod, narinig niya ang isang tinig na ayaw niyang marinig kahit kailan. Alam kong hindi ka tao. Ang halimaw na may gawa nito sa akin. Isang aswang, di ba? Tama ka, Tio Magno. Hindi nga ako tao. Mga demonyo kayo. Mga aswang. Ano? Masaya ka na sa sinabi ko? Masaya ka na bang nakikitang nahihirapan ako? Sa totoo lang, hindi. Kasi gusto kong ibaon ka sana sa hukay. Pero mas masaya palang makita kang mas nahihirapan sa bawat araw na dumarating. Demonyo ka! Kung nakakalakad lamang ako, hindi ko hayaang makaalis ka dito. Pwes, pasensya ka na, Tio Magno. Dahil hanggang sa mamatay ka, nakaupo ka na lang sa upuan mong yan. Mabubulo ka dyan mag-isa. Dahil kahit sarili mong mga anak, hindi ka masisikmurang maging ama. Walang hiya ka! Mga kapitbahay! Huwag niyo paalisin ang babaeng ito! Aswang ang babaeng ito! Alagad niya ang dahilan kung bakit nangyari sa akin ito! Paalam, Tio Magno. Magpakasaya kayo ni Inay. Total, pareho naman kayong burarang mga magulang. Bumalik ka rito, Rosyo!
Magbabayad ka sa ginawa mong ito sa akin! Papatayin ko ang mga kalahi mong aswang! Pero kung papayag ka sa gusto ko, mananahimik ako! Miss na kita, Rocio! Kahit anong pagsigaw ni Magnoy, walang pumapansin dito. Kahit pa ang kanilang mga kapitbahay. Wala naman kasing naniniwala sa natuklasan nitong pagkatao ng anak sa labas ng kanyang asawang si Rocio. Dahil ang pinaniniwalaan ng mga tao ay nahulog siya sa mataas na bangin kaya nadurog at nabali ang kanyang mga kamay. Swerte pa ngang nabuhay siya. Samantala, si Rocio naman ay nagpaalam na kay Lola Lolay. Nagpasalamat din sa lahat ng kabutihang ipinakita ng matanda. Kahit alam nitong isa siyang aswang, hindi siya nito kinatakutan o ipinagkanulo sa mga tao. Nang makarating si Rocio sa Iloilo kasama ang dalawang kapatid, bukas palad itong tinanggap ng kanyang ama kahit naiilang sa una ang dalawa niyang kapatid. Sa kalaunan ay naging kampante na rin sila. Isang araw, habang nasa beranda si Rocio at kinakausap siya ng kanyang ama. Anak, Pa, bakit po? napansin ko simula nang dumating ka dito sa Iloilo. Galing sa baryo ng nanay mo, napansin kong malungkot ka. May bumabagabag ba sa iyo? Wala po ito, Pa. Alam ko kapag may gumugulo sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Baka matulungan kita. Kasi, Pa, may nakilala akong tao. Noong mga panahong kailangan ko ng masasandalan. Binata ba ito, anak? Pa naman. Sinisiguro ko lang, ha? Baka mamaya kasi may asawa pala. At ayoko na maulit sa amin ang nangyari sa amin ng nanay mo. Sa pagkakaalam ko naman po, binata po siya. Ganun naman pala. Ay anong problema? Nangako po kasi ako na magkikita ulit kami. Pero hindi ko na po siya napuntahan sa bahay nila. Dahil bumalik po ako kagad dito sa Iloilo. Madali lang solusyonan yan. Ano ho? Tawagan mo. Gusto mo ba ibili kita ng cellphone? Naku, huwag na po, Pa. Binigyan niya po ako ng cellphone. Yun naman pala. Tawagan mo na. Sige na. Maiwan na kita para matawagan mo na siya, ha? Sige po, Pa. Oo nga pala. Pwede ko nga pala siyang tawagan. Narito ang cellphone na ibinigay niya sa akin. Tatawagan ko ang number niya. Ayan. Kinakabahan ako. Paano kung hindi niya sagutin? Hello? Leandro? Rocio? Ang tagal ko naghintay. Marinig lang ulit ang boses mo. Babalikan mo na ba ako? Bumalik na ako dyan, Leandro. Pero kinakailangan kong umalis ka agad. Pasensya na kung hindi kita napuntahan. Huwag kang mag-alala. Babalik ulit ako. Huwag na. Ha? Dahil ako na ang pupunta sa'yo. Leandro,